Ayo, what's up? Welcome back to sa ating channel dito sa Box TV. Alright, so tayo nagbabalik-balik mga kababayan at ngayon pag-usapan natin, no? Ito pong isang balita mga kababayan na kung saan, ito nga ba ang dahilan kung bakit galit na galit, no? Ito nga si Chavit Singson dito po sa ating Pangulong Bongbong Marcos mga kababayan. Okay, so ano nga po ba yan? Yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Alright, so ito mga babayan, no? Nakita natin itong mga nakaraang buwan na talaga namang galit na galit. No? Ito pong si Chavit Singson dito sa ating Pangulong Bongbong Marcos mga babayan. At talagang nakita natin kung gaano yung kanyang galit dahil gustong gusto nga po niyang patalsikin sa pwesto yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Bakit nga ba kaya ganon mga babayan? Meron po kasing lumalabas ngayon na video na kung saan mayroon pong negosyo etong si Chavit Singson na tila nasagasaan ng proyekto mga babayan na itinuloy ng ating Pangulo. No, ano nga ba itong negosyo na to mga babayan? No, ito po 'yan. Yang Metro Walk mga babayan. Sa mga hindi po nakakaalam, ang Metro Walk po ay pagmamay-ari po na negosyo na si Chavit po ang may-ari mga babayan. So in short, no, nandiyan po ang negosyo ni Chavit Singson. Basahin muna natin yung history mga babayan, no. Panoorin muna natin tong video na to kung paano pong wasakin, no, yung mga establishmento diyan po sa Metro Walk. Sa mga hindi po nakakaalam, ang Metro Walk po ay nandiyan po yan sa Ortigas Center mga babayan. No, yung meron may flyover po diyan sa may Ortigas. At kung di ako nagkakamali, ito ay nasa likod ng MC Home Depot at CW Marketing, yung mga tindahan po, no, ng mga construction supply dyan sa Ortigas. Okay, so ito po yung video na yan na kung saan sinisira po yung mga building dyan po sa Metro Walk. Kaya pala galit na galit si Chavit no, nadali yung kanyang negosyo. O, tuloy natin to panoorin natin. Kulit ng tunog no? Wasak ang mga building. O, ayan, winawasak po yan. Ayan, malaki po yan mga babayan. Metro Walk na yan. Ayan, no? May mga kainan po dyan, may mga live band. Ayan. Marami po dyan actually is kainan, no, dyan sa Metro Walk. No, may mga bars po dyan, may mga kapihan dyan, at may mga kung ano-ano mga kainan ang meron po dyan, no? At napakalaki po ng kinikita ng Metro Walk na yan mga babayan. Kaya pala galit na galit si Chavit sa Pangulo natin no? Sabi nga po dito may nagkomento, ayan, no? Negosyo pala ni Chavit, unang bumagsak, hindi si PBBM. Negosyo daw ni Chavit ang bumagsak, hindi si PBBM mga kababayan, no? Sa mga Marcos yan kinuha ng PCGG. Nakapagtataka, napunta kay Chavit. Before mag-president si Apo Lakay, naipundar na niya yan. Kung tawagin dati yan, payanig sa Pasig. Well, exactly. Balikan natin yung history. No, paano nga ba napunta yan kay Chavit mga babayan? Shoutouts po dito, no, kay TPL3 Post mga babayan, no. Napakaganda po ng kanyang narrative dito mga babayan. No, at ito po talagang napakagaling nito. Puntahan niyo po yung kanyang page. No, marami pong pinopost yan. Meron siyang ngayon, 36,000 followers mga babayan. Okay, so ito mga babayan, no. Sabi dito, to understand why Chavit Singson is really angry at President Marcos Jr., you need to understand the payanig sa Pasig property
and 18.5 hectares of prime Ortigas real estate that has been the subject of one of the longest running ownership disputes in Philippine history. Okay, so saan nga ba galing yan? The 1968 to 1986, the Marcos era origins. Okay? So dito nilabas niya mga babayan, saan ang galing? No, yan pong payanig sa Pasig na yan na kinatatayuan po ng Metro Walk mga babayan. This land was originally owned by the Ortigas family. On May 31, 1968, during the presidency of Ferdinand Marcos Sr., the Ortigas sold 16 hectares to Anchor Estate Corporation for 6.4 million. The title was later transferred to Pasig Land Development Corporation, whose president and majority stockholder was Jose Yao Campos, a known Marcos Sr. associate and crony, sabi mga babayan. The Ortigas family would later claim that they were forced to sell the property under intimidation and undue influence, alleged exerted by Marcos Sr. and Francisco Ortigas, the family patriarch. Whether this is true remains disputed. But what's undisputed is that Campos controlled the land throughout the Marcos Sr. regime. So ang sinasabi dyan mga babayan, no, sinasabi daw di umano, no, na po, yan pong lupa na yan ay napilitan lang silang ibenta, no? Dahil daw po sa intimidation ng Pangulong Marcos Sr. Diba mga babayan? Yan po no, ano pa rin po yan, disputed pa rin. No, ibig sabihin, pinagtatalunan pa rin ano nga ba yung totoo. No, so hindi pa alam kung totoo ba yung sinasabi na yun dahil alam naman natin na marami pong galit no, sa ating Pangulong Marcos noong time na yon. Kaya nga po siya pinatalsik sa pwesto. 'Di ba? After the 1986 People Power Revolution, ousted Marcos Sr., Campos surrendered various properties including the payanig sa Pasig to Pasig lot to the Presidential Commission on Good Governance, PCGG, which considered them ill-gotten wealth. From the Marcos era, the PCGG sequestered the land as government property, mga babayan. No, marami naman talagang property yung mga Marcoses na kahit binili po talaga nila ng legal, mga babayan, siniquester po yan. No, kinuha lahat yan ng gobyerno, mga babayan. Sino ba nagtayo ng PCGG? No, ang target ng PCGG kasi talaga during those time is kuhanin lahat, no, ng ari-arian ng mga Marcoses. 'Di ba? I-sequester lahat yung ari-arian ng mga Marcoses. Yun po talaga ang target niyan, mga babayan. Na sinasabing ninakaw daw. Galing daw sa nakaw yung perang pinambili. No? Sana yung mga nasa gobyerno ngayon, no, ganun din kabilis. Kunin yung mga ari-arian ng mga tao na nasasangkot, no, sa mga korupsyon, mga kababayan. Eto na yan, mga kababayan. This is where Chavit Singson enters the story and where his version of events stops making sense. 2009 sudden discovery of ownership. Bigla ro sumulpot, mga kababayan, na yan ay pagmamay-ari daw ni Chavit Singson. In May 2009, 23 years after the PCGG sequestered the property, Singson suddenly appeared at PCGG offices claiming that his company, Blemp Commercial of the Philippines Inc., actually owned the entire 18.5 hectare payanig sa Pasig property. Sila raw talaga ang may-ari niyan, mga babayan. His claim rested on an alleged sale that supposedly occurred on October 15, 1971 when Jose Yao Campos, as MPLDC president, purportedly sold the land to Blemp's original owners, Benedicto Parchamento and Estrelina Marinas, for 91.5 million.
No, 80 million for 16 hectares and 11.5 for 2.4 hectares. Grabe, saan kaya galing yung pera niya noong time na yun? Ano? Simpson claimed he had formed a venture, no, during those time daw. With the Parchamento and Marinas giving him control over the property. He produced what he said were the original owners' copies of the land titles and demanded that the PCGG, which had been managing the land for over 2 decades, hand over an accounting of all rents collected since 2003. Hindi. Biglang all of a sudden, bigla siyang susulpot, mga babayan, na sa eksena at sasabihin niya, kanya daw po yung lupa na yan. The PCGG's response was immediate and devastating. The documents Chavit presented were likely fraudulent, mga babayan. Sinasabi po, mga babayan, na yung dokumento daw po ni Chavit Singson ay maaaring peke, mga babayan. PCGG sources noted that the signatures of Campos, Mariano Tan, and Francisco de Guzman on the alleged 1971 deed of sale greatly differed from their signatures on official documents submitted to the agency. Particularly the 1986 Compromise Agreement. Moreover, the PCGG pointed out that Benedicto Parchamento was still a minor in 1971, meaning he legally couldn't have entered into such a transaction. Mga babayan, illegal daw. No, kasi noon daw 1971, yung sinasabi po ni Chavit Singson, noon na nagkaroon daw siya ng venture, no, kay Parchamento and Marinas, sinasabi po ng PCGG na si Parchamento ay isang minor pa po noong 1971. Ito, mga babayan, binabasa lang natin. No, ito pong ginawa ni TPL Trispos. No, ito pong kanyang research, mga babayan. No, sinasabi niya dito, mga babayan, base po sa kanyang research, mga babayan, Chavit Singson only surfaced with his ownership claims after Jose Yao Campos died, conveniently preventing Campos from denying the alleged sale, mga babayan. Ayan po, sinasabi dyan, mga babayan, no, denying the alleged sale, no, conveniently preventing Campos for denying the alleged sale. Kasi patay na nga po si Campos eh. Doon lumabas po yung deed of sale na yun. 2011 to 2015, repeated legal defeats. Undeterred by the PCGG's rejection, Singson pursued his claims through the courts. The results were uniformly disastrous, mga babayan. September 10, 2011, the Sandigan Bayan dismissed Blem Commercial's motion for reconsideration, ruling that the company failed to prove that it has legal interest in the case. The anti-graft court found that allowing Blem to intervene would unduly delay the main case. Yan po, mga babayan. This latest resolution further proves and solidifies that the ownership of the government of the property. Simpson's response, he shrugged off the ruling pinagkibit-balikat lang niya, saying he could still take the case to higher courts. This became a pattern. Lose in court, dismiss the ruling, promise to appeal, repeat, mga babayan, no? Paulit-ulitin daw po. Sabi dito, May to July 2015, the PCGG attempted to auction the Payanig sa Pasig property with a minimum bid of 16.45 billion, mga babayan.
No, major developers including SM Prime, Ayala Land, San Miguel Corporation, and Robinson's Land initially purchased bid documents. Singson's Blemp Commercial responded by filing graft charges against PCGG Chairman Andres Bautista, Finance Secretary Cesar Purisima, and Justice Secretary Laila de Lima, claiming they had no rights to sell property that Blemp allegedly owned. Talo nga sa kaso lumalabas, mga babayan. So ang ginawa po dito, ayon dito sa report na to, no, sinampahan po ng kaso nila Chavit Singson. No, ito po nga PCGG Chairman Andres Bautista, Finance Secretary Cesar Purisima, at saka si Justice Secretary Laila de Lima during those time. No, kinasuhan niya po, mga babayan. Yun po yung ginawa ni Chavit Singson. At yan po, no, mahaba po yung kwento niyan, mga babayan. Mahaba po yung kwento nito, mga babayan. The subway collision, hanapin natin paano napunta yan kay Chavit Singson. Actually, hindi pala napunta kay Chavit Singson eh. Singson's lawyer Dennis Manalo crowed that the auction was doomed from the start because of the unresolved ownership issues. But this was circular logic. The auction failed because Singson's contested claims created legal uncertainty, not because his claims had merit. Now, the subway collision course, 4 years, Singson's Blemp Commercial collected rents from various commercial establishments operating on portions of the Payanig property, including the Metro Walk Commercial Complex, which Blemp directly managed. The PCGG estimated government revenue losses at around 2 billion pesos as of June 2015. From tenants paying Singson instead of the government. No? Sinasabi dito, mga babayan, dapat kumita daw po ng 2 billion yung gobyerno dito po sa project na to, no, sa Metro Walk. Pero si Singson daw po ang kumita ng 2 billion. Yun po yung sinasabi dito, mga babayan. But in 2022, everything changed when President Bongbong Marcos led the groundbreaking of the Metro Manila Subway Project, a 488.5 billion pesos underground railway designed to cut travel time across Metro Manila from 98 minutes to 45 minutes. The Ortigas station was planned to be built directly on the Metro Walk property, requiring 12,752 square meters of Singson's claimed land. On September 30, 2022, Singson's company issued the permit to enter to the Department of Transportation. Then nothing happened for nearly 3 years. By October 2025, Singson was publicly complaining that the DOTR had delayed construction despite his cooperation. He told media, "We are appealing to DOTR Secretary Giovanni Lopez to immediately start the long-delayed construction." This framing Singson as the cooperative property owner being frustrated by the government incompetence would prove short-lived. Okay. So, sinasabi dito, mga babayan, parang hindi pa rin talaga kay Chavit Singson. No? Kasi, hindi siya pinagbigyan ng, talo siya sa korte, mga babayan eh. No? Talo siya sa korte. So, hindi totally kay Chavit Singson pala talaga to. So, parang, kayo na po magkomento dyan. So, yan po, no, yung mga dokumentong, yung history po ng Metro Walk, mga babayan, na ayon po dito kay TPL3. No, actually, may makikita rin sa yan, no? Makikita rin po natin dito yan sa Wikipedia. Ayan po, Ayan po, mga babayan. May history po yan dyan, no, sa Wikipedia. At sabi nga ng mga babayan natin,
Kaya nagwala si Tanda. His tactics of hostaging politicians to cooperate with him didn't work for PBBM. Yan ang dahilan ng pag-iingay ni Sabi Chingson. Actually, ito mga babayan, no, sa tingin niyo, no, parang may tama yung sinasabi nito. Dapat ibalik ang nokolektang upa sa pamahalaan at kasuhan sa pag-insulto sa presidente at naghikayat sa panggugulo at pag-alsa laban sa Pangulo na patalsikin para sa kanyang pansariling kapakanan. Kasuhan na at wag palampasin. Klaro ang panduruga sa gobyerno at sa tao ang ginagawa niya. Gising bayan, ipairal ang higpit at hampas ng batas sa may kasalanan at nagkakasala. God bless all mga babayan. No, okay? So, yan po, no? Ano masasabi po ninyo dyan, no? Sa unawasak po na Metro Walk mga babayan. Okay, comment na lang po sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan, alright? So yan muli, kita tayo sa ating next video upload. Dito muli ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace. I'm out.